Tuloy-tuloy naman ang paghahanap ng solusyon ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Kabilang dito ang posibleng pagpapatupad ng price freeze, pagbibigay ng ayuda sa minimum wage earners at iba pa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Hindi exempted si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa anti-EPAL policy ng pamahalaan na probisyon sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Tugon niya ng Malacanang kasunod ng puna sa isang tarpaulin kung saan nakalagay ang pangalan ng Pangulo sa isang payout center para sa ayuda para sa mga tsuper. Paglilinaw ng palasyo, agad na ipinatanggal yan ng Pangulo. Nung nakita po ni Pangulo Marcos Jr. isang tarpaulin na meron siyang larawan, yun po ay iniutos niyang tanggalin ang kanyang larawan. Kaya wala na po kayo. Binigyan niya po ito, kinall out niya po ang DSWD. Bagaman hindi exempted, paglilinaw ng palasyo na bilang Pangulo, responsibilidad nito na ipaalam sa publiko ang mga programa ng pamahalaan. Hindi po siya exempted. Pero tandaan po natin na dapat din pong malaman ng taong bayan bilang presidente na ito ang kanyang proyekto. Para malaman ng taong bayan, assurance na ang Pangulo ay nandito para sa ating lahat. Binigyang diin din ng Malacanang na may ngipin pa rin ang pagdedeklara ng Pangulo ng State of National Energy Emergency at hindi kabuuang State of National Emergency dahil makakapaglabas ng pondo at magagamit ito ng hindi lumalabag sa batas sa pagtugon sa epekto ng krisis sa Middle East. At kahit wala pang ipatutupad na price freeze sa ngayon, giit ng Malacanang, Hindi po nating sinabing hindi magpa-price freeze. Ang sabi po natin, aaralin po ito. At ito po ay babalansihin at kung ano ang nararapat para po hindi lang isang sektor ang maaapektuhan. Balanse para sa oil industries, balanse para sa taong bayan. So hindi po natin sinasabing hindi magpa-price freeze, pero ito po ay inaaral. tiniyak naman ng palasyo na tuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para umagapay sa lahat ng apektado ng pagsipa ng presyo ng langis. Katunayan, pinag-aaralan na ang pagbibigay din ng ayuda sa mga minimum wage earner. Pinaplantya na rin anito ang pagsasailalim sa mga apektadong driver sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program ng DOLE. Nagkaroon na po ng meeting kahapon at magmi-meeting pa po muli kung ano po ang dapat na guidelines at kung paano po ito maipapatupad. So, ngayon po ongoing po ang deliberations patungkol po dito. Samantala, sinabi ng palasyo na malaking tulong ang mungkahing work-from-home setup ng ilang pribadong kumpanya upang makatipid sa enerhiya sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Gayunman, nilinaw nito na hindi ito ipag-uutos ng pamahalaan at mananatiling desisyon ng mga pribadong kumpanya. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.